During each patient round, the attending physician records the date and exact time of the visit. The physician then writes their assessment and any additional notes under the progress notes column. After that, they write their orders in the physician's orders column. Once the physician has finished recording their orders, the nurse on duty, or an OD, must countersign to acknowledge the orders. To do this, the nurse should draw a slanting line after the doctor's name, then write their name, license number, signature, and the time and date the orders were carried out. In writing the next entry, maintain 3 blank spaces before starting. And that is how to accomplish the physician order sheet. Ibang basic kung paano natin i-fill out or paano tayo mag-carry out ng doctor's order. Okay, next. Moving on. Ano po ang form na nakita nyo? Medication sheet. For $5, para sa anong medication sheet? Taas ang kamay. For $5, para sa anong medication sheet? Guys, basic. Para sa anong medication sheet? Yes, sir. Recording medications po. Tama, di ba? Recording medication. Sabi ko sa inyo, napaka-basic po ng lecture natin. And yet, mukhang pagod na pagod tayo, no? So, syempre, from the word itself, from the form itself, medication sheet, doon natin nilalagay ang mga medications na currently nire-receive ng ating mga patient. Nagsiserve din ito na communication sa mga nurses, in between nurses. Kasi syempre, diyan tayo mag-base, aside from the cardiacs, diyan tayo mag-base kung tama ba ang frequency ng medication na binibigay natin or kung tama ba yung mismong gamot na binibigay natin. Okay? Yan, sa first part, syempre, walang kamatayan. Patient data. Patient data. Bakit? Paano kung hindi mo nasulatan yan napunta sa ibang pasyente? Halos pareho sila ng gamot. Kasalanan natin yung mga nurses. Pero sabi ko sa inyo, napaka-basic po ng mga form na ito. Okay? Yan, sa first column natin, syempre doon natin ilalagay yung mga medication na binibigay natin sa ating mga pasyente. So yung guidelines natin, ulitin ko lang, patient information accurately on the top of the form. Use the appropriate ink color according to the current shift schedule. Yung ink color po, ginagamit lang po siya sa sign ng meds. Hindi po sa mismong pangalan ng medication na ilalagay natin. Okay? So yung first column, black lang po doon. Wala pong gagamit ng red. Kung night shift ka sa medication sheet, black po lahat yun. Okay? Medication entry sa first column, yun nga, sinabi ko sa inyo. Pero ito, ang pinaka-standard natin po kung paano natin isulat ang medication. Using generic name and brand name. Kasunod doon yung dosage, yung route, saka yung frequency. Example, paracetamol, close and open, 8 deal, 300 milligrams, IVQ 4 hours. So, ganyan po natin siya isusulat dapat. Pero since iba-isa, walang magtatanong sa inyo, paano kung ibang brand po ang ginamit namin? Or nag-iba kami ng brand? So, okay lang yun. Hindi naman natin kailangan magpalit ng panibagong form. Magpapalit tayo ng brand name. Hindi na po. Okay na po yun. Sa amin po, sa charting committee, pag nag-rounds po kami, at least may generic name, kasi yun po ang report ng DOH sa atin. Okay? Pero syempre, bilang para standard po tayo, generic name, close and open parentheses, brand name. Okay? For $5. Ano po?
ang generic name ng aspirin. Sir, generic name ng aspirin. Ang aspirin ba, ano, brand name or generic? Ha? Ang aspirin po ay brand name. Ano po? For $5. Ano po ang generic name ng aspirin? Ito po yung shortcut na binibigay ng doktor. Taas kamay. Yes, Ma'am G. Ano ang meaning ng ASA? Ano ang meaning ng ASA? Ano yun? Huwag na kayo, Ma'am Jill na lang. ASA or acetyl salicylic acid. So next time pag nag-rounds po kami, make sure hindi lang po aspirin na nakasulat. Okay? Acceptable ba? Asa, mahaba kasi yung aspirin. Acceptable naman yung asa closed and open aspirin. Yan, for the time column or the second column natin, syempre, ilalagay natin yung exact times kung kailan binibigay natin yung gamot. Under the date, doon sa heading natin, isusulat natin yung exact date naman kung kailan ibibigay yung gamot. Di ba ang basic? Next, nurse's information. At the bottom section of the form, write your complete name and license number or user authorized product stamp. So, kung wala pa kayong product, doon sa lower section ng medication sheet, isulat po natin ang pangalan natin and license number. On the same row as your name or product, write your initials. So, aware naman tayo lahat dun, no? Yung pangalan natin, dapat mag-isip tayo or gumawa tayo ng initial natin. Kasi hindi po kakasya ang buong pangalan natin sa column kung saan po natin ito-document na nabigay po natin yung gamot. So, kailangan po ng initial po natin. If you are unable to initial a medication entry, you may use institution-approved abbreviations or notations on the lowest portion of the sheet to explain the reason. Aware ba kayo na merong notation sa baba ng medication sheet? Aware ba kayo yung totoo? So, basic po yun. No? Meron po tayong notation sa baba, sa pinaka-bottom ng medication sheet. Example, for whole, ang lalagyan natin ay H. Letter H. Pakita natin. Ito pong sa baba. Yan. May mga notation po tayo yan. DC for discontinued, IVO for IV out, or for refuse. Yan, meron pang sleeping eh. Meron pang vomited, NA syempre kung not available. So yan. Not given NG kapag O, syempre O nang lalagay natin. Ngayon, question ko, aware pa ang lahat? Sa protocol natin for own medication, for patients' own medication, aware pa ang lahat sa protocol natin? So, isingit ko lang dito, ang protocol po natin for medication, for own meds ng patient, hanggang 3 days lang po natin siya pwedeng kunin sa patient or sa relative. Then after 3 days, i-charge na po natin yan. Okay? So, naisingit ko lang, naalala ko lang. Tsaka yung iba kasi, hindi yung kapag-owners, hindi nila nilalagay sa medication sheet. Yes. Kaya minsan hindi siya, pag in-endorse siya sa kabilang unit, nakakalimutan siya. Or means, hindi siya nabigay. Yes. Sabi ko nga, anong general objectives natin? What is not written, is not done. So kung own meds yan, isulat mo pa rin sa medication sheet. Kasi nga, ito ay, ano to? Oo, tama o. Medication ng patient yun. Pero syempre, communication to in between nurses. Para alam natin, ay nabigay ba yung own meds niya? Kasi minsan pinapakakita ng mga doktor yung maintenance.
So isulat po natin yung old meds sa medication sheet or lahat po talaga ng meds isulat natin sa medication sheet. Ang basic po ng ating topic. For $2. For $2. Ano po ang notation kapag nag-refuse ang pasyente? Taas kamay? Yes, what? Letter R. Okay, guys. So, guys, gising muna kayo, maaga pa. Maaga pa, no? Okay, ano? So, sabi ko nga sa inyo, tignan nyo, inaanto kayo kasi nga basic lang po yung mga forms natin. So, bare minimum na lang na kailangan natin gawin to kasi nga, part to ng ating trabaho. Kasi nga, nurses tayo. Okay? So, sample video po kung paano mag-fill out ng medication sheet. Moving on to filling out the medication sheet. First, complete the patient's details. Write their last name, first name, middle initial, room number, and their attending physician. Next, write the list of medicines to be administered to the patient. Make sure to use generic names only. Follow the dosage form room frequency format when writing each medication. Then indicate the time intervals in the columns and write the date today. Remember to use the appropriate ink color. Black is used for the morning shift. Write your initials if you were able to administer the medicine to the patient. If not, supply the appropriate condition. You can use the bottom part of the sheet as your reference. Follow the same procedure for the night shift and continue administering and tracking the medicines given to the patient. After that, at the bottom part of the sheet, write your name and license number under the name of medication nurse column, or you may use the trotted stamp. Then, write your initials in the second column. Use the same format for the night shift. And that's how you fill out the medication sheet. Okay? So, ganun po kung paano natin i-fill out ang medication sheet. So, next time po pag nag-rounds kami, alam na po natin kung paano i-fill out ang medication sheet. Okay? Okay po? Gising pa? Mabilis-bilis na lang to. Next, PRN start single-dose medication sheet. So, question. Para saan ang PRN start single-dose medication sheet? Para saan to? For $3? Tas kamay? Basic. For $3. Para saan tong form na to? Yung iba naman. Para saan ang form na to? Yes, ma'am. Okay. Ilan kasi sinabi ko? $3. O sige, gagawin kong 5. O, gagawin kong 10. Ano ang meaning ng PRN? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ang meaning ng PRN? Ano ang meaning ng PRN? Anong literal na meaning ng PRN? Program. Okay. $10. Anong meaning ng PRN? Okay, pro-rata. Di ba may alam na sila? So sa PRN or single-dose medication sheet, dito po natin nilalagay siyempre, yung mga single-dose medication, yung mga start orders, yung mga now orders ng mga doctors. Same lang. Sa first column, same lang ng
guidelines natin doon sa medication sheet. Generic name, close and open, brand name. Date and time given doon sa second column. Name ng nurse, full name and signature sa medication nurse and sa remarks. Sa remarks, syempre, ano nilalagay sa remarks? Kung single order yung start, now, loading dose. Ano pa? O, PRN. So, di ba basic? And yet, may mga findings. Sabi ko sa inyo, generic name, brand name ng gamot. Okay? This year din po, nag-release kami ng mga hospital accepted abbreviations for medicines. Aware po ba ang lahat? Aware po ba? Okay, so yung iba hindi. So, the charting committee po, officially release po the hospital accepted abbreviations for medicines. Ito po yung mga brand name na may mahabang generic name. Example, yan, Liberprime, Lucibol, kasi tamad tayo magsulat na masyadong mahaba. So, yung suggested abbreviation, yun po ang ilalagay natin. Yung nasa pinakadulo. Ngayon, syempre, internal natin to, protocol to ng Mount Carmel, protocol to ng NSD. Nirelease to ng NSD. Syempre, hindi aware ang mga doctors dito. Syempre, sulat lang nila kung anong order nila, di ba? Kung anong brand name ang preferred nila. Naalala ko lang, kapag may preferred brand name, yung doctor ng may preferred brand, syempre, yun ang sundin natin. No? Example, paano siya isusulat? Ganito po siya isusulat. Yung suggested abbreviation or approved abbreviation natin, close and open yung brand name. Para syempre, aware pa rin yung doctor. Na yun yung gamot talaga. Pag nagtanong yung doctor, Doc, yan po yung approved abbreviation po kasi po mahaba po yung generic name. So, ganun po natin siya isusulat. Okay? So, again, the PRN, start or single dose medication sheet. Dito po natin sinusulat yung mga, yun na yun. Mga start natin, mga single dose medication. So, same pa din, yung patient's data. Sinabi ko kanina, proper ink color pa din. Black or red. Yan, generic and brand name po ng gamot. Yan, nag-sample natin kanina para sa gamot, was it open 8 ml, 300 mg IV. Siyempre, wala na siyang frequency kasi nga, stat lang po siya. Date and time, kung kaya po in-administer yung meds. Sa third column naman po yung product or kung walang product, sulat niyo po yung name and license number po and signature po din yun. Sa last column po, yung short description, bakit po binigay yung medication sa shift niyo. Okay? Gising pa po ba? Yes. Ito lang yung gising eh, hindi ito po. Okay. For $5. Ano po? Ang accepted hospital accepted abbreviation for nandun na. Godex DS. Taas ang kamay. For Godex DS, anong hospital accepted abbreviation? Yes, ma'am. CPC? CPCHAR. Okay.